Magandang araw sa inyong lahat mga kakosa. Sa oras na ito ay meron po akong gustong ibahagi sa inyo na ito po ay motor ng spin dryer. So ito kakabit ko kasi ito dito sa washing na to na nabili ko sa junk shop at magpapalit ako ng motor. At ito yung luma. Yan. Yan. So, bago ko ilagay doon, gusto ko munang i-share sa inyo kung paano malaman ang dito sa common, starting at running. Kung paano natin hanapin ang common, starting at running. Kung halimbawa lang na wala kayong ganito. Kung luma na yung motor nyo, pwede natin turo ko sa inyo kung paano hanapin gamit ang analog multimeter. So katulad nito na wala siyang ganyan, luma na. Ayan, kung makikita nyo wala siyang ganyan nakasulat. Ayan. Ito, wala kahit ikutin natin. Ang bigat. Ayan. Wala. Wala. Dito ulit. Wala. So, yun ang ituturo ko sa inyo kung paano natin hanapin. Halimbawa lang. So, gamit tayo ng analog multimeter. At meron akong hinanda dito. Ayan. Na ito M na to, motor. So, hanapin natin. Okay. Ayun mga kosa. So, paano nga natin hanapin ang common, starting, at running. Halimbawa dito, lagay natin common, starting, at running. Kung halimbawa nagre-repair kayo at nawala na yung ganito, yung tag niya na yan, ay paano natin hahanapin to? O kaya kung halimbawa may nag-repair na nauna na nag-repair sa ganitong mga motor, ito ay motor ng spin dryer, spin motor. Halimbawa may nag-repair at napalitan na yung kulay, so wala na. Yung iba kasi, yung ito katulad nito ay may color coding kasi. Pero ang susubukan kong ituro sa inyo ay kung paano natin hanapin kung halimbawa wala yung ito. So sa mga katulad kong baguhan ay meron akong hinanda dito, kailangan isulat natin. So gagamit tayo ng analog multimeter. So una ang gawin natin para mahanap ay halimbawa hindi natin alam dito kung ano ang common, starting, running, ay halimbawa kuha tayo ng analog multimeter at select natin sa X10. Pwede itong lahat, X1, X10, X100, X1K. So nakasanayan ko kasi ito X10. So select natin sa X10. So ayun, halimbawa lang itong isa red, ilagay ko dito sa isang test probe. So ang hahanapin natin dito una ay yung pinakamataas na reading, kung saan ang number na pinakamataas. Halimbawa dito yung ohms, yun dito tayo magbase, itong number na to sa taas. Yan. Kasi yun ang ohms. Yun, yung sign ng ohms. At nakikita niyo dito, ohms. Yan, to. So, dito lang tayo pag ganitong motor ang chine-check natin. So, ayan, dito tayo magbase. So, halimbawa ito, nilagay ko dito sa red. So, titingnan ko kung anong pinakamataas na reading. Halimbawa, ilagay ko sa blue, yung isa. Red at blue. Yun, tingnan nyo. Ayun. So, ilan? So, nasa 15. Nakikita nyo yung 10. Gitna ng 10 at 20. Saglit lang. Taas ko lang konti. Ayan. Halimbawa, yan. Red at blue. Ayun. So, 15.
15. So, sulat ko lang ha. Red plus blue is equal to 15. Ngayon naman, lagay ko to sa red at yellow. Yun, kita nyo? 32. Sulat ko ulit para lang makita nyo. Red and yellow is 32. Ngayon, yung isa naman, so, ilipat ko naman to. Ilipat ko dito sa may blue. Halimbawa, red and blue. Tapos, blue at saka yellow. So, 22 blue and yellow is equal to 22. Yan. So, ayun. Kita nyo naman kung ano yung reading na ito. So, saan ang pinakamataas? So, ito. Yellow and red. So, pag sa yellow and red, so, ibig sabihin, saan ang nawawala dyan? Yung hindi nakakonect sa test probe. Halimbawa ito. Dito dinikit ko. Yan. Kita nyo? 32. So, saan ang nawawala dyan? Yung hindi nakakonect dito sa dalawang test probe. So, kung saan yung hindi nawawala, saan yung hindi nakakonekta, yun yung common. Itong blue na ito. Yan. Yan yung magiging common. Okay? So, yun ang magiging common natin, yung kulay blue. Yan. Blue. Ngayon, ang starting natin ay ito. Yellow. Tapos, running red. So, okay? So, yan. So, yan. Pag nakuha na natin ito, ang common, so automatic, itong dalawa na to ay mapupunta sa capacitor. Capacitor to. Dalawa na to. Yan. Tapos ito, mapupunta sa plug o kaya yung saksakan. Halimbawa, yan. Ito yung wire na isa. Yan. Mapupunta siya sa. Okay? So, ayan, nakita nyo na kung ano yung common, starting at running. So, yun lang. Yung, basta makita nyo lang yung pinakamataas na reading at kung saan yung hindi nakakonect sa test probe, yun yung magiging common. So, pag nakuha nyo na yun, sigurado na yun na kahit ito, saan dito, itong dalawa na to is itong yellow and red is sa capacitor yan. Okay? Kahit magkabaliktad yan. So, ngayon, wawiringan natin. Kung nalaman na natin, wawiringan natin. At ayun, meron nga ako ditong naihanda na drawing para wawiringan natin. So, yan.
Ito yung common, starting, running. So ayun, tulad nga ng kanina, yung na-reading natin is ito yung blue, yellow, and red. So blue, yellow, red. So yung common ay mapupunta sa dito sa flag to, flag. Yung isa na to dumaan sa fuse. Fuse to fuse. Yan. Tapos nag-connect siya common. Yan. So kung tataka kayo bakit may fuse, yung iba kasi meron dun sa loob ng motor, o kaya yung iba dito sa Saudi ay makikita nyo yan sa ang tawag nito, sa saksakan mismo. Pakita ko sa inyo. Dito sa Saudi ganito ang gamit sa saksakan. Sa Pilipinas dalawahan yung katulad nito, ito. Yan. Yung minsan ganito, yung kaya yung flat. So pakita ko sa inyo yung na meron siyang fuse. Ulitin ko, yung iba meron dun sa loob ng motor. Pero dito meron yan dito. Pakita ko lang sa inyo. Ito na lang. Kasi ito yung gagamitin natin na pag wirings. Wiringan natin yan. Yun, kita nyo ito? Ito siya. Yan. Nakakonik siya dito. Yung isa. Ito yun. Yan. Okay? So balik ko lang to. Just pinakita ko lang sa inyo na meron siyang fuse. Kasi nakasulat dito, oh, fuse. Meron din dito, oh. May fuse siya. Alright. So ayun. So subukan natin. Yung isa i-connect na nga natin dito sa connect natin dun sa blue. Yung isa, yan dito. Yan. Okay. So right. So itong yellow sa kapasitor. At syempre alamin natin kung anong kapasitor. So nakasulat dito is 5 microfarad dito sa motor yan. Yun 5 microfarad. So meron nga dot tayo dito na kapasitor. So dalawang kulay ito. So dalawa dahil yung isa, yung dalawang magkapares ay sa wash motor kasi. So hindi muna natin gamitin yon. So nakasulat dito is 12 microfarad is hindi yan sa wash motor yan. Pero dito 5 microfarad is black. So dito sa black tayo. So kukonek lang natin dito sa may yellow. Kita nyo naman yung natin, yung tatlo. Connect natin yung isa. Yan. So sample lang to mga kakosa. Yan. At yan. Ito, ganyan sign niya na yan. Yan. Tapos yung red, yung isa. Yung ito. Yan. Kita nyo? Yung isang red, ito naman sa isang kapasitor. Yan. Okay. Yan. Ngayon, tapos na yan. Tapos, dito,
yung kung alam niyo yung door switch, kung napapansin niyo kapag nagda-dryer na kayo, yung pintuan ng ah, dryer nyo, kapag inon nyo siya, pinihit nyo, ay gumagana. Tapos bigla nyong inopen, magtitigil siya. Yun. Ito yun. So, yan. So, yung isa, itong red na to, kukunik natin doon. Yan. Okay. Yan. Tapos dito, sa timer, yung, wait lang, kukunin ko lang yung sample. So, meron tayo ditong sample ng switch ng timer. So, yung isa, dalawa yan, di ba? Makita nyo naman, red and green. So, yung, halimbawa ito, dalawa, yan, wire yan ha. Itong isa, na wire, itong red na to, halimbawa, kahit magkabaliktad yan, itong red na to, kukonek natin dun sa isang plug. Yan. Kita nyo? So, kung napapansin nyo, ito, nilagay natin na ito kanina. Di ba? Ito yon, yung blue, connect sa fuse. Yung isa, napunta dun sa isang, dito sa isang saksakan natin na to. Ito yan. Oh. Yan. So, napunta sa isa. Ngayon, yung isa, yun i-connect natin sa switch. So, halimbawa, ito red. Yan. Connect natin dun sa isa. Okay. Ngayon, mga kakosa, yung isa na to, yung green na ito, yung green na to ay napunta sa dito sa contact door switch or contact point switch. Dito napunta doon. Ngayon, pasensyahan nyo mga kausa dahil wala akong switch nito kasi hindi ako nakabili. So i-connect na lang natin, yung da-direct lang natin itong green mapunta sa dito sa capacitor. Bypass muna natin to dahil wala ako, pero dapat meron yan kasi safety niya rin yan. Pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo na mapagana natin yung motor. So yung green na to ay mapupunta sa dito sa capacitor na to. Yan. Ito. Yan. Right. So, ayan. I-connect ko na mga kapasa. Yan. So, para maging safe, siyempre, lagyan natin ng tape para safe tayo na papagana natin. So, i-tape lang natin ha. Be sure na naka-tape para iwas tayo sa aksidente. So, i-tape ko lang mga kakosa. So, ayun mga kakosa, nalagyan ko na ng mga tape. Ayan. At saka yung ito, lagyan na ng tape. So, example lang naman to mga kakosa. Kaya, ulitin ko mga kakosa, baka may magbabas sa akin. Bakit wala ito? So, wala talaga akong switch na nabili. Dahil ito nga, ay i-connect ko ay kakabit ko talaga doon sa isang washing machine. Magpapalit kasi ako ng motor. So, ayan. Kita nyo naman. At kung gusto nyo, may guide kayo. Marami naman gumawa ng vlog na to. Pero kung gusto nyo, i-screenshot nyo para, ayan. Kung pwede nyo i-screenshot nya, ayan. Para may guide kayo. So, ititesting natin mga kakosa. Papaikutin natin to. So, ayan mga kakosa. Susubukan natin na paikutin to. So, pansinin nyo to. So, uulitin ko ulit mga kakosa, baka ibabas nyo ako. Ito, wala talaga akong switch. So, dinirect ko na lang. Kaya, pwede naman yun. Pero dapat kung i-actual nyo dun sa washing machine, may makikita kayo dun na
dun sa pinto, makikita niyo pag inopen niyo may dumidikit siya na parang bakal na ganyan. Bakal siya, dumidikit siya. Kaya kung napapansin niyo kapag nag inon niyo na, pinihit niyo yung timer doon sa sa spin dryer niyo, ay umiikot na siya, tapos bigla niyong inopen, namamatay. Yun, ito yun. So wala lang talaga akong switch. So dinirect ko lang para ipakita ko sa inyo na gagana to. O kaya kung mapagana natin. So ito, pipihitin ko lang. So pansinin niyo lang yung motor. Yun. Oh. Mo? Ayun. Di ba? So, gumana. So, maraming salamat sa inyong panonood. So, abangan nyo yung pagpalit ko nito. Iba-vlog ko rin. Ilalagay ko dun sa yung pag-actual natin. So, sana kahit mahaba yung video ko, pasensyahan nyo na dahil kung paano ako mag-explain, sorry kung medyo mahaba at paulit-ulit, dahil gusto ko lang naman na yung mga baguhan na katulad ko ay matutunan. So screenshot nyo na lang kung paano wiring. So maraming salamat.